Magandang araw mga kaparts. Ang video na ito ay bike ng isang estudyante na ating tinulungan at kinondisyon natin at ginawa natin ang mga sira niya. Ayan. At siya nga pala yung isa nating follower na nagtatanong kung paano magtanggal ng telescopic sa folding bike. At ito na po yun, papakita ko na rin. Ayan, una buksan natin yung folding telescopic natin, and then luwagan natin yung allen na nandun sa gitna. Ayan, pag kumawang na ng ganyan, awang na, huwag masyadong awang kasi baka matanggal dun sa lock sa loob. Ayan, sakto lang yung ganyan, and then paluin na natin ulit pababa. Ayan, saglit lang. Ayan, tanggalin lang natin, hugutin natin. Ayan, ayan, yun ang dahil bakit kanina, di ba, mahigpit siyang ganon, mahigpit siya. Ayan, pakita ko sa inyo bakit kailangan gawin ganon, no? Yung nagtatanong sa akin paano, bakit daw di niya alam kung saan tatanggalin o kakalasin. Ayan, yan kasi pag hinigpitan nyo yung alin dito, ayan, hinigpitan nyo, makahigpit na ganon yung lock, ganyan ang posisyon yan sa loob. Yan, nagliliwas yan. Yan, yan, pag nagliwas yan, yung tubo na pinagsusuotan mo, yan, ganyan ang tubo, itong daliri ko, imagine yung tubo yan, pag nagliwas yan, hihigpit yan kasi gaganon siya, palaki yung size niya. So habang hinihigpitan mo yan dyan, lalong lumalaki yung paglayo niya dyan sa pagitan ng dalawa. So kaya yun ginawa ko kanina, di ba, niluwagan ko to, yan, ito niluwagan ko, pero habang niluluwagan mo yan, naka-steady yan sa position niya kung saan man siya nakaposisyon. Halimbawa, niluwagan mo ganyan, so nakaganyan lang siya, hindi siya gagalaw. Ngayon pag pinalo mo yan dito, ayan, atras ngayon yan, so puposition siya sa pwede mo siyang mahila pataas. So gagalaw-galawin mo lang, sabay hilahin mo na, papantay kasi yan dyan, hindi mo huwi dyan pag nakaganyang position. Ayan, nakaliwas, mahigpit yan dun sa loob ng tube ng ng tinidor. So kailangan pumusisyon niya ng pantay para pag hinila mo maluwag na siya. So yun yung isa sa diskarte pag magkakalas ng ganitong mga klase ng folding bike. Ayun. Ayan, ganyan lang po ang pagtanggal ng telescopic ng folding bike. Sana nakuha nung isa nating follower. Ito nga pala yung pang tanggal ng ganitong headset. Ayan, hanapin lang natin yung size na pwede siyang kumapit, then ikutin na natin. Ayan, okay. Ayan, kasi kulang siya. Ayan, okay, tanggalin ko na sana to, hindi ko na ibabalik, kaya lang siya yung nagsisilbing lock dun sa pagitan nilang dalawa. Ayan, wala na tong lock eh. So ibabalik na lang natin to. Kunat na. So ayan, natanggal na natin to, no? Ayan, cover. Tapos ayan, zoom ko sa inyo kung ano ang nangyayari sa bearing. Ayan, tanggalin natin, tanggal na rin ang, ayan, kahulog na yung bearing. Ayan, kaya sobrang higpit na siya, minsan maluwag, maalog, yan ang mga dahilan. So yung bearing nauubos na, nagkahulog na nga. Ayan, ito yung bearing na may crown. Yan, so papalitan na natin yung bearing, hindi na pwedeng i-repack. Diyan lilinisin din natin to. Nandin natin yung sa baba, sa club yan no, sa lubungan yung bearing yan. Ayan, okay. Ayan, baliktarin na natin, total natanggal na natin. Ayan, close up natin. Ayan natin kung may kaya pala luwag na nito, dinandahan ko pa, wala na pala tong bearing. Halos bakal sa bakal na siya, gumaganon. Kaya pala na, sobrang ingay na, minsan tumitigas, minsan malambot, minsan umaalog daw, sabi ng bata. So ayan, yun pala ang problema ng niya, wala na siyang bearing ng headset. At ayan, papalitan na natin ng bearing to, kawawa naman.
Ayan, in-apply na natin ang WD-40. Pinunasan natin para matanggal yung mga kalawang, and then sinabay na rin natin yung pag-spray ng pintura para na sa ganun pagbalik ng headset ay maayos at bagong tingnan. Ayan. At ayan, bago natin ilagay yung bearing na bago ay nilagyan natin ng maraming grasa para sa ganun hindi kaagad masira. Ayan. Lagyan na natin yung bearing. Then yung kabila naman. Ayan. Nilagyan din natin ng maraming grasa at susunod na rin natin ilagay yung bagong bearing. So ayan, marami ng grasa, hindi yung basta-basta masisira yan. Ayan, at isa-isa na natin pinabalik sa pagkakasunod-sunod ang headset. Yan, kunting tips lang sa mga newbie, mga kaparts natin, no? Huwag kayong bili ng bagong headset. Pwede namang palitan lang yung bearing. Magkano lang ba yung bearing? 5 piso lang ang isa. So mas tipid tayo dyan. Hindi ko na sana isasama, kaya lang kailangan talaga siyang ilagay kasi yung spacer. Ayan, pagkalagay natin, higpitan na natin ng tamang higpit lang yung headset. Huwag nating hihigpitan na iipitin natin yung manobela, bibigat ang ikot. So yung tamang hindi kumakalog at tamang luwag lamang. Ganun lang ang paghigpit ng headset. At ayan, yung telescopic ay nilinisan na rin natin. In-apply natin ang DW40 and then binrush natin, ginamitan ng steel brush. At ayan, pinunasan na natin pagka-apply natin nun. At yan, pipinturahan din natin yan. Hindi ko na nga lang na-videohan yung pagpintura, pero ito na yung finished product. Ayan, mukhang bagong-bago na. At yan, ikakabit na rin natin ngayon. Ayun. Hinihigpitan natin yung alin dito sa ibabaw. Nagliliwas yung, nakita nyo yung dalawang bakal na hawak ko kanina na naghihiwalay. Nagliliwas yun. Pag nagliwas yun, papaganon siya, pahigpit siya dito sa loob. So yun yung mechanism niya. Ayan. So ayan, higpit na pero hindi pa siya sobrang higpit. So itong manibela na to dapat hindi tabingi doon sa tinidor. Ayan, nakita nyo tabingi. Ayan, so ikutin natin ito para ma-sentro siya. Ayan, ikutin kuli. So ayan, okay. Ayan, kasi pag maluwag ang pagkakahigpit nyo dito at hindi gaanong humigpit dito sa loob yung lock nya na dalawang bakal na nagliliwas, ang tendency niyan pag lumiko kayo, hindi sumusunod yung tinidor doon sa pagliko. Naka-steady lang siya, ang umiikot ito, iikot yan. So ginagawa ko dyan, dinudugtong ako pa ng close range, tapos iniikot ko para mas malakas ang persa. Ayan, ayan, higpit na. Okay na yan, hindi natin kayang maikot. At ito pa mga kaparts, ang problema sa ganitong folding na telescope, yung pagitan yan, yung putol na yan, laging may langit-ngit yan pag luma na. So para mawala yon, eto, pakita ko sa inyo. Ayan, buksan natin tong telescopic. Ayan, pagkabukas nyan, ayan, nakita nyo yung butas na yan. Yan, yung bilog na yan, lalagyan natin ng goma yan. Hindi dapat manipis, dapat marami or makapal, nakakayanin nung pressure nung dugtungan. So ang purpose nun, para yung dugtungan ng bakal ay hindi direktang nagdidikit, magkakaroon siya ng pagitan na goma. So sa ganun ay mawawala yung tunog ng bakal sa bakal. Ang mangyayari, yung bakal sa taas at yung bakal sa baba na salubungan ay tatama doon sa pagitan ng goma. So yun, matatanggal natin yung ingay. At ayan, binilisan na natin yung video para hindi masyadong mahaba, pero makikita naman dyan sa galaw ko kung paano ko diniskartehan o DIY yung sinasabi kong pagtatanggal ng ingay sa ganitong telescopic. Ayan, pinupuno natin ng goma yung paligid, dapat hindi siya lalabas doon sa labas para hindi siya pangit tingnan, nasa loob lang siya. Ayan, pinapaumbo ko siya para doon sa kabila ay nakadikit din siya. At ayan, pagkalagay natin, isasarado na natin, then ilock natin. So ganun lang, wala na kang kaingay-ingayan. Ayan, hanggang dyan na lang ang video ko, no? Masyado nang mahaba. At paki-like and share na lang din po ang video ko. Andyan po yung link sa baba at nandito na rin po sa screen, ipa-flash ko.
Thank you and salamat sa Diyos.